Hi, yes, friend! Ako si Janela Salvador. Gika Marie. Jair Lim. Will Michael. OCJ. Daniel Paringit. Jan Zaplan. Aaron Maniego. At nakatutok ka dito sa 101.1. 101.1. 101.1. Yes! Yes, FM! Yes, FM! Alright, isang magandang hapon mga yes friend. Kasama nyo na naman, it's me, it's your girl DJ Ganda Wanda. At ngayong araw para sa ating Yes the Guest, makakasama natin ang isa sa mga OGs ng larangan ng hip-hop. Ay, nakilala siya sa kanyang mga pangmalupitang flip-top bars. Pumatok siya dahil kaya niya maging witty at seryoso at the same time sa kanyang mga lyrics. Ako, malalaman natin mamaya. Isa lang naman siya sa mga nagpa-mainstream ng hip-hop scene dito sa Pilipinas. At ngayon, naririnig nyo na siya gabi-gabi sa soundtrack ng Batang Quiapo. Please welcome, Smuglass! Yan, wala pala akong mic. Ay, yan. Kamusta kayo lahat dyan? Magandang hapon sa inyo lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga nanonood. Yes, FM, let's go! Yun. Taas ng energy. Parang hindi ko in-expect to. Sige, tatry nating pantayan yung energy ni Smuglass. Pero bago ang lahat, bago tayo magkwentuhan, meron muna tayong game. Kasi ganito ang ginagawa namin sa mga guests namin dito. Medyo pinaglalaroan namin ng konti. G ka ba? Sige, paano G ka ba ba? to? Okay. Hindi ko alam kung tama na hinamon ko si Smuglass dito. Ang ating game ay tinatawag na rap battle. Sino nag-isip dito, ha? Okay, mamimili ka lang sa dalawang set of words na meron kami dito. Ang challenge ay kailangan lang pagdugtong-dugtungin yung words na laman ng baso na mapipili natin. Okay, pagandahan daw tayo ng Hindi ba pwedeng pagandahan na lang ng kilay? Nakakaloka kayo, ha? Ganon. Okay, ang mamimili yung mga kasama natin dito sa studio. Tama ba? Sila ba? Okay, or kami na lang. O ikaw na lang pumili kung anong maiiwan. Okay. Sige, ito na. Ayan na. Huy, kinakabahan ako. Ayan, tatlo. So, kailangan namin itong pagdugtongin. Okay? So, ang iyong words, Smuglass, ay? Likod. Bukod. Tuhod. Okay. Ready ka na? Sige, mapakita ko lang yung akin para makapag-isip pa ko. Sige. Hoy, bakit may ano dito? May English, charet. Ang words ko ay buhay, tulay, gulay. Gulay. Nako. Buhay, tulay, gulay. Masaya ang buhay pag may gulay. Ganun ba yun? Oh, Pag kumakain ka ng gulay. Salamat. May entry na ako. Ay, ikaw muna. O, bato. Hello. Kinakabahan talaga Sino mauna? Bato. Bato, tayo. Okay. Bato, pick. Una ka na. Dahil dyan tayo ay magbabalik dahil ako ay mag-iisip. Gulay. Ano to? Gulay, buhay, tulay. Okay. Sige, kaya mo yan. Okay. Bigyan niyo ako ng beat. May beat ba or acapella? May beat ba? Acapella na lang para di ka mahirapan siguro. Okay. 1, 2, 3. Go. Bakit ganito ang buhay? Parang walang saysay. Gusto ko na lang maging gulay sa ilalim ng tulay. Yay! May gulay sa ilalim ng tulay, may mga binibenta doon, 'di ba? Sa Quiapo, 'di ba? Pasok, no? Oh. Pero tama 'yun, may isang binanggit doon na wala diyan kasi actually kulang 'to eh. 3 lang dapat 4 Ay, dapat abat. Sige, dudugtungan natin. Ang sa akin likod, bukod, tuhod. Okay. Kung ako sa iyo, doon ka na sa likod. Dito sa aming hanay, ikaw ay bumukod. Ano ba ang susunod na rhyme, pare tuhod? Kulang lagyan natin sa dulo ng luhod. Kasi pag may tuhod, luhod. Sorry! Hindi ba pwede yan? Ang sakit ng likod. Daig pa ang lola sa tuhod. Oh, Pwede rin yun, ha? Pwede rin. Alam mo, dapat mag-collab na tayo. Pwede.
Galing. Okay itong challenge niya na to. Nakakahiya. Wala, napaka-easy ng challenge na to Galing, kayo sa pero mga ikaw glass. magaling ka, maganda yung ginawa mo. Ano ba? Idol kita eh. Ano ka ba? Ikaw ang inspirasyon ko dyan. Mga OG, diba? Anyway, ayan. Dapat pala dinagdagan pa natin, no? Mga isang buong verse sana sa susunod, no? Sa susunod, sige. Anyway, ito na nga sa mga glass. Bago ang lahat, gusto ko naman i-congratulate sa role mo sa Batang Quiapo. Thank you po. Kamusta naman ang pakiramdam from hip-hop artist? Ngayon, artista ka na rin. Diba? Nakita mo ba to? Siguro, dati artistahin na po ako eh. Hindi, joke lang. Hindi, dati bago pa kami mag-artista, sabi nila artistahin na daw kami. Hindi. Pero yun talaga seryoso. Sobra po akong grateful. Uh-huh. At sobra akong honored na makasama, lalo na mga batikang artista sa Pilipinas nating tinitingala. Bukod kay Coco Martin na mismong hari ng primetime. Dahil talagang hindi ko rin po sukat akalain na ako'y isa sa mga butil ng hip-hop, sa mga tao sa hip-hop na mapupunta sa ganitong field na sobrang historical yung ginagawa nila. Sobrang grateful po ako. Ayan. Paano ba nagsimula to? Paano kayo na-discover? Nag-audition ba kayo? Or tinawagan? Nakita online? Tinawagan. Oh. Kasi sila Derek Coco tsaka yung mga staff and crew ng Probinsyano. Kahit dati pa nalang teleseries, mga fan talaga sila ng Flip Top, ng mga rap songs. So, kapag break time nila, yun yung libangan nila. Nagpapatugtog sila ng mga rap songs, tapos nanonood sila ng mga Flip Top battle namin dati. Totoo. Nakakatuwa, no? Kasi from there, parang yun kasi ay authentic self ninyo kapag kayo ay nag-flip top, diba? Tapos nakitaan kayo ng talent. Ay, parang parang pwedeng umarte. Pero totoo na walang script ang inyo. Ayos. Halos ganun yung style talaga ni Derek Coco. Kung ano yung style nila sa indie. So, na-exercise din namin yung skills namin doon mag-memorize ng mabilis. Kasi, di ba, sa hip-hop, sa pag-freestyle, sa rap battle, ginagawa rin namin siya. Doon lang, wala lang talagang rhyme. Mas more on emotion, sa clarity ng delivery, ganun. Parang medyo mahirap yun, no? Pero ang galing yun. For sure, no? Sa mga yes friend natin na nakatutok ngayon, kilala ka na nila dahil sa mga videos mo online ng flip top battles mo. Kahit ako, minsan dito sa opisina namin kapag wala kami ginagawa, kayo ang pinapanood namin. Kayo talaga ang inspirasyon namin dito. Curious kami, paano mo na-discover yung talent mo sa pagra-rap at paano ka napunta sa flip top scene at naging isa sa mga respetado? Nagsimula po talaga ako sa music nung bata ako. Yan, sa mga rap contest. Kung dati, bago pa yung flip top na a cappella format, kung napanood nyo yung 8 Mile na movie na nagra-rap battle na over the beat, na may beat talaga, doon po talaga ako nagsimula sa mga impromptu. Actually, hindi mo pa kilala yung mga makakalaban mo nun pag sumali ka. Hanggang sa, siguro mga ilang taon, mga panahong nasa blind rhyme na ako dati. Yan, nagkaroon ng flip top para mga 2010. Tinawagan po ako. Una napanood ko lang siya sa YouTube. Tapos may makakilala na nagre-reto sa akin na sumali doon. Hanggang connect na hanggang sa naabot ako ni Enigma. Nag-PM na siya sa akin. Inalok niya akong lumaban. Nagtuloy-tuloy na ang iyong ang iyong career. Hindi ka naman natakot, parang medyo parang bagong mundo. Medyo bago yung style kasi doon parang walang beat unang-una, tapos i-research mo yung kalaban mo. In 1 month, bibigyan ka ng preparation. Hindi ka tulad dati na pag pumunta kami sa isang contest, doon pa lang namin malalaman kung sino yung makakalaban namin. So, yun, nagkaroon talaga siya ng malaking art. Yung art form talaga ng battle rap talagang sinisid talaga namin. Doon ko nakita na malawak pa pala to bukod sa freestyle. Yung lyricism, yung mga figure of speech, mga wordplays. Sobrang ang daming elemento nung battle rap. Baka akala lang kasi nila puro murahan lang yun. O mga bastos. Pero hindi po talaga parang purong ganun yun. Malawak na art form po talaga tong battle rap. May pinaghuhugutan. Oo. Hanggang ngayon naman, buhay na buhay pa rin ang flip top scene, diba? Bilang isang veterano sa ganitong industry, ano yung gusto mong alisin na misconception sa flip top? Sa mga nanonood dyan. Kagaya ng sabi mo kanina, parang hindi lang to murahan, hindi lang to... Ano pa ang gusto mong alising misconception about sa inyo? Siguro, isa din na... Yung akakalain nila na lahat ng sinasabi sa battle is totoo. Kasi actually, doon talaga, minsan half-truth, minsan hindi. Talaga na mangiinis lang talaga doon na hindi totoo yung sinasabi niya. Kumbaga sa basketball kasi yun yung mga tinatawag na balya. Hindi siya kasama talaga sa rules, pero nangyayari siya.
kapag may kalabang ka na hindi mo maiiwasan, may mambabalya sa'yo, sisirain yung laro mo ba, yung mood mo. Oo. So, ganun lang talaga yung papel ng mga real talk na yun. Para masira ka sa Madistract rounds mo, ka, madistract ganun. ka. Oh. Yun lang talaga yung, yung purpose nun. Kasi nakakapanood ako niyan. Grabe talaga, sabi ko, kung sa akin to sasabihin, baka umiyak na lang ako sa gilid ng So, kwarto. tolerance po talaga. Yan. Oo. Practice din ng tolerance. Ayun din talaga, pampalakas ng loob. Pero kahit na medyo personal, no, ang atake minsan, wala naman nangyayari pagkatapos na off-cam na Siguro before may mga nakikipag-away, ganun dati, ganun. pero isang beses, 2 beses lang. Hindi naman na nagsunod-sunod or laging ganun. Like, kung papasukin mo ang industry nito, dapat matatag ang loob mo. Mismo po. Para kasi siyang boxing eh. Pumasok ka sa ring, masusuntok ka dyan. Masusuntok ka. Masusuntok ka din eh. Good point, good point. Mabuti na nanonood na lang kami. Ngayon naman na nag-release ka na ng mga kanta mo, ano Yes. ang pinakamahalaga mong napulot sa Flip Top na hanggang ngayon ay na-apply mo pa rin in terms of your work or even sa buhay? Siguro, yung perseverance nung mga panahon na nagsisimula ako doon. Kasi nung una, hindi pa naman namin alam kung ano yung kahantungan namin. Wala pang malinaw na goal. Hindi katulad ngayon, may mga plano na may madali na, may mga blueprint na, may mga nakagawa na. Nung nagsisimula pa yung Flip Top, wala pa kaming tinitignan na susundan Parang kami yung mga unang hanay na Kayo talagang OG. na wala pang gumagawa nito sa Pilipinas. Parang, so yun, yung perseverance namin para pagtsatsaga namin, tsaka yung pagmamahal namin sa art form na hanggang ngayon dinadala namin. At talaga namang minahal din kami pabalik. Kaya natutuwa kami, nagpapasalamat din kami sa mga sumusuporta sa amin at naniniwala. Kaya pinagpapatuloy namin to. Ayan. Speaking of your music, noong 2023, nag-release ka ng iyong kantang Huling Tagay ng taon na hanggang ngayon ay nag-chart pa rin daw sa Spotify. Yes po, nakakagulat. Ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit hanggang ngayon nag-chart pa rin siya? Siguro, nakakagulat actually kasi yun nga po, nung 2023 pa to, tapos re-upload lang namin ito sa Spotify this 2024, nung December. At ngayon talagang pumapalo pa rin yung streams niya. Siguro dahil bukod sa ito yung pang New Year, siguro yung vibe na pang inuman. Dahil ang mga Pilipino, mahilig sa party. Sa mga ganyan. Nakakapagtaka lang dahil kahit na hindi New Year, marami nagsasabi sa akin, Idol, lagi ko ito pinapatugtog pag gumigising daw siya or pag sabi ko, pang na yan, pang New Year yan, nagtatawa. Ang ganda daw kasi nung vibe. Pang New Year pero ginagawa niyang pang morning routine. Gusto ko yan, diba? Matry ko nga yan. Baka naman maganda talaga, pang motivate talaga araw-araw, diba? O, ito naman, itong Huling Tagay nga ng taon ay tungkol sa life and growth. Looking back, ano sa tingin mo yung lesson na natutunan mo over the years na sana alam mo nung nagsisimula ka pa lang? Siguro lahat naman in-expect ko pero hindi ko lang talaga siya mas nanonood pa sa utak ko. Pero ngayon, mas nakikita ko na lahat is parang part lang ng isang malaking picture. Lahat ng mga pangit, maganda, magkakasama siya. Hindi siya pwedeng hiwa-hiwalay. Hindi siya pwedeng ito lang. Hindi siya pwedeng ito lang. Para siyang puzzle Lahat siya may part, may pieces talaga siya para doon. So yun, lahat ng mga yun, parang lahat yung kinokolekta ko para mabuo itong isang malaking picture kung sino po ako. Ayan. O, ito naman, Smuglas. Ano namang masasabi mo sa mga uprising hip-hop artist ngayon? Kasi ang dami. Simula sobra. nung lumabas kayo, parang nagsunod-sunod na sila. Hindi na naawat. Oo, hindi na talaga naawat. Ano naman ang maipapayo mo, no? Bilang OG? Ayun, tuloy-tuloy lang. Mahalin nyo yung ginagawa nyo para mahalin din kayo pabalik. At syempre, lagi lang tayong manalig din sa taas. At syempre, lagi nating iisipin kung saan tayo talaga papunta para hindi tayo maligaw. Sobrang dami ng daan. Sobrang dami pwede mo kasing gawin. Sobrang alaya din po kasi ngayon. Ang dami mong pwedeng gawin. Ang dami mong pwedeng sundang. Ang dami pwedeng maka-impluensya sa'yo. So, piliin mo kung ano talaga yung pinaka magmamatter para kung sino ka at kung ano yung mundo mong ginagalawan. Ayun. Ay, napakaganda. Eto, Smuglas, bilang marami na kayo sa industry ng hip-hop, sino pa ang mga gusto mong maka-collab na mga local artists or kahit international artists kung meron? Siyempre, kung international artist, habang nandiyan pa si Eminem. Kung kaya ba natin yan. OG din talaga. OG talaga, Bone Thugs. At siyempre, sa mga bago, nandiyan naman sila Kendrick Lamar, sila J. Cole,
Ayan, ayun ang mga talagang pinapakinggan ko mga artist ngayon. Dito naman sa Pilipinas, actually may collab na kami na pinaka-idol ko si Glock 9. Marami na rin kaming mga kanta. Si Looney, meron na din. Siguro kung mapagbibigyan man ako sa mga bago. Si Flo G, wala pa kaming collab ni Flo G. Oh, Flo G. Nila Skastakli. Kaya mga tropa natin yan. Sila Loki, sila Kio, sila Because. Ayan, sila Goodies. Ayan, ang mga tropa na talagang mga nilulukap kong mga bagong ngayon, mga artist. At yun, sa mga old school naman, syempre, manadyan pa rin sila Kuya Andrew Respeto dahil isa siya pinaka-active, matanda na rapper na aktibo pa rin ngayon. Ayaw niya sabihin pero sige. Hindi naman talaga yun. Kasi respeto ko talaga na Totoo. hanggang ngayon nandiyan pa rin siya kasi simula nung bata ako, nandiyan na siya. Tapos hanggang ngayon nakakatuwa na parang ang sarap maging gano'n na sana hanggang ganyan pa rin ako ka-active. Kinapapahype ko pa din yung tao. Totoo. Diba? Kasi kapag sinabi mo Andrew wala na. Siya lang, nag-iisa lang talaga yun. Mismo. Diba? Bukod kila Glock 9. Eto personal questions, Maglas. Na-curious kasi talaga ako. Minsan ka na bang na-offend sa flip top sa mga sinabi tungkol sa'yo? Hindi naman na-offend. Siguro nagulat. Nagulat lang ako ng bawa. Yung mga iba kasi, ina-expect ko na kasi yun Bago pa ako lumaban doon, lahat ng mga ina-expect ko na yun kasi nagkakaroon din ako ng mga preparation para sa mga pre-med battles. Kasi parang sa katagalan mo bumabattle, parang alam mo na yung mga sasabihin sa'yo. Yung mga issue gagamitin sa'yo. Ganun. Minsan magugulat ka na lang kasi yung mga caught off guard ka parang, uy, ano yun? Saan galing yun? Paano yung nalaman yan? Doon lang magugulat ka lang. Saan ka nagulat? Parang, marami mga Marami. Hindi ko na maalala. Pero lahat naman na yun is parang parte ng ng kabataan ko. Sobrang extreme kasi nung rap battle Totoo. Kasi kami gumagawa ng lyrics namin, kami ang a-acting, tapos diba, tapos parang one take lang siya. Tapos pagtapos pa nun, dadalhin pa namin kung ano yung mga sinabi namin doon. Totoo, 'di ba? Nakakalok. Ang galing-galing talaga. Ang galing-galing niyo talaga mag-isip sa ganyan. Ako nga pinag-iisipan ko yung sasabihin ko sa nanay ko araw-araw. Nagpa-practice pa ako. Well, anyway, thank you so much sa Maglas. Maganda ang iyong hangarin lalong-lalo na sa mga gustong maging ikaw. Diba? Kaya naman, di pa dyan natatapos. Kahit OG si Smuglass, tuloy-tuloy pa rin ang pag-produce niya ng kanyang music. Kaya naman, please feel free to promote your social media accounts. Saan ka ba nila pwedeng stalk ngayon, i-follow? Ayan, go. Pwede niyo po akong sundan sa aking official Facebook page, Smuglass. Ayan, at mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, Smuglass TV, para sa aking paparating pang mga music, videos, lyric video, at sa aking Spotify. Yan nga. Actually, ngayon ko pa lang po pinapalakas yung Spotify ko kasi kami yung mga batch namin, nila Abra, ibang mga nila Shay. Kami yung parang medyo na late na dito sa ng Spotify. Kaya ngayon bumabalik kami sa era na to para matutukan yung namin, streams namin doon. Kaya nagpapasalamat kami sa lahat. Yan, so supportahan niyo mga papalabas naming music pa. Thank you. Ayan. And of course, yung plug mo rin, Batang Quiapo. Yan, Batang Quiapo, gabi-gabi. Samahan nyo kami dahil ilang taon na kami nang hinahunting si Tanggol. Di pa namin makita-kita. At syempre, wag nyo na may pagdasal na makita dahil baka mamaya, bida yun Di ba gawin sa amin yun? Hindi, marami kayong aabangan dahil actually marami kaming mga kasamang bago na mga cast na talaga naman susubaybayan nyo ang mga kwento na ihahatid para sa inyong lahat. Kaya yan, maraming salamat po. Alright, ayan mga yes friend, once again, Smuglass. Baka mamaya kami naman yung may collab, Ganda Wanda X Smuglass. Abangan nyo rin yan. Ito ang dapat yung abangan dahil ang Yes FM, meron na ring application. Pwede nyo i-download yan sa aming Google Play and App Store. And of course, ang aking Facebook page at Ganda Wanda X, Instagram, and TikTok. Ito na, para bigyan tayo ng patikim sa kanyang bagong kanta. Bibigyan tayo ng sample ni Smuglass ng paborito mong love song. Yeah. Let's go. February 7, abangan niyo po ang lyric video nito sa Spotify. February 14 naman ang yung official music video. Maraming salamat, Yes FM. Let's go! Unang beses kinilig at natutong umibig. Dibdiba'y lumuwag, ngunit ulay kumitid. Unang beses masaktan, nagdurog ang puso. Unang beses muyok ko na may luwang tumulo. Cause sometimes it's just nice to look back on the memories we had, good or bad. Pasabay ng gabing malamig, madilim at paulap habang sound trip ang paborito mong love song. Paborito mong love, 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 love. Paborito mong love song. Paborito mong love, love, love.
song. Ayan po, malapit na February 7 sa Spotify at syempre sa aking YouTube channel ang official lyrics video at sa February 14 Valentine's Day ang official music video. PML, paborito mong love song. Alright, mga yes friend, once again, Smug Lives! Pasabay ng gabing malamig, madilim at maulap habang sound trip ang paborito mong love song.